Napanood niyo na po ba yung bagong viral video ni Sara Duterte? Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Aba, bakit parang biglang-bigla nabawasan ang galit ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos? Dati kung 100% kasi merong galit sa personal at galit sa trabaho. Aba, bakit ngayon biglang sa trabaho na lang, hindi na sa personal? Hindi kaya yan ay bunga ng pagpayag ni President Bongbong Marcos isabpina ang mga financial records ni Sara Duterte? Dahil ayon po sa nabasa kong balita sa Batas PH, PBBM is a weak leader. Uy, President Bongbong Marcos, weak leader nga ba? Matapos ng 4 na taon na paninilbihan ng President Bongbong Marcos at walang katapusang pagtawag ng weak leader sa kanya, hanggang ngayon ba, yan pa rin ang naratibo nyo na si President Bongbong Marcos ay isang weak leader? Sabi po kasi dito, Vice President Sara Duterte said she considers President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. a weak leader, stressing that her criticism is directed at his leadership rather than him personally. Speaking in an interview, Duterte said she has no personal issue with the president but believes his leadership has resulted in disorder in the country. Sabi niya, wala akong problema kay PBBM bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente dahil he is a weak leader and the country is in chaos. The country is in chaos. Sino ba ang naglagay ng salitang chaos sa Pilipinas ngayon? Hindi ba kayo, Sara Duterte? Magmula sa iyong amang si dating presidenteng Rodrigo Duterte hanggang sa iyo, hindi ba't wala na kayong ginawa kundi ang siraan si President Bongbong Marcos, ang mura-murahin siya, alipustahin siya, patikusin siya, at planuhin pabagsakin siya? Hindi ba't ang dami nagsasabi, tanggalin nyo ang Duterte sa Pilipinas, mawawala ang chaos sa atin? Na para sa akin totoo. Pagmasdan nyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Lahat ng kaguluhan nagsisimula sa mga Duterte. Tapos sasabihin ni Sara na the country is in chaos because he is a weak leader? Weak leader? Kung weak leader si President Bongbong Marcos, bakit mo sinabi na ang ICC ay tuta ni President Bongbong? Yan ba ang weak leader? Alam naman natin na hindi totoo yan, na ang ICC ay tuta ni President Bongbong Marcos. Yan ay gawa-gawa lang ng imahinasyon ni Sara Duterte. But for her na sabihin na ang ICC ay tuta ni President Bongbong Marcos, di ang lakas na leader ni PBBM. Dahil kayang-kaya niyang manipulahin ang ICC. Di ba? Tapos sasabihin mong weak leader? Nasaan ba ang tatay ni Sara Duterte ngayon? Hindi ba nasa dahig? Nasaan si Pastor Kibuloy? Nasaan si Diskaya? Si Marcoleta, si Mike Defensor, si Jinggoy Estrada, at susunod pa, si Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla, at ang bali-balita ko pati si Loren Legarda. Lahat ng investigasyon at paghuli dyan sa mga taong tiwali ay nasa ilalim ng administrasyon ng weak leader na sinasabi ni Sara Duterte na si Bongbong Marcos. So, yun yung side, yung professional side o yung bilang presidente ni Bongbong Marcos na sinasabi ni Sara Duterte na doon siya may problema, yung pagiging weak leader ni Bongbong Marcos. But personally, wala daw siyang problema kay Bongbong Marcos. Matapos mong sira-siraan si Bongbong Marcos, hindi mabilang lahat ng pangungutya, ng pambabatikos, ng mga aligasyon, ng mga pagbabanta. Wala kang galit personally, wala kang problema personally. Kaya tuloy na sasabihan si Sara Duterte ng sinungaling at nagpapakalat ng fake news Matapos mong yurak-yurakan si President Bongbong, sasabihin mo ngayon na wala kang problema sa kanya bilang tao at ang iyong problema sa kanya ay ang kanyang pagiging weak leader. Weak leader, natuta niya ang ICC, natuta niya ang Congress, natuta niya ang Senado. Hindi ba't yan ang pinapakalat ng mga Sara Duterte senators, ni Amy Marcos, ni Alan Peter Cayetano, na si ganito, si ganyan, ay tuta ni PBBM. Lahat ng hindi umaayon sa mga DDS
tuta ni Bongbong Marcos. Kahit na sila ay mga maakaliwa, sinasabi na nila na tuta ni Bongbong Marcos. Kahit na yung grupo ng Tindig Pilipino na si Kiko D ay tuta na rin ni President Bongbong Marcos. Lahat na lang ng hindi sang-ayon sa ginagawa ng mga DDS, tuta ni Bongbong Marcos. Lahat na lang ng hindi sumasang-ayon sa mga DDS o sa kampo ni Sara Duterte, tuta na kagad yan ni Bongbong Marcos. Pero kung ito naman ang klase ng weak leader na sinasabi ni Sara Duterte, dito na ako sa weak leader na to. Weak leader, pero naipakulong na yung mga taong dating naghahari-harian sa Pilipinas na akala mo sila ang nagmay-ari ng Pilipinas na dapat kung ano ang gusto ng kampong yan, yun ang dapat masunod. Ngayon, kapag hindi sumang-ayon itong mga taong ito sa kagustuhan ng grupo ni Sara Duterte, tuta na sila ngayon. Ngayon, kapag hindi umayon si President Bongbong Marcos sa kagustuhan itong mga Duterte na to, weak leader na si Bongbong Marcos. Uy, naalala ko, meron akong nabasa na hindi ko naman alam kung totoo o hindi. Kaya lang ito ay kumakalat na ang isang dahilan daw kung bakit nagalit si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos ay yung di umanong usapan nila na gabi-gabi o pagkatapos ng trabaho ay uuwi si Sara Duterte sa Davao to see her children, pero ang gamit yung presidential chopper. Totoo po ba yan? Abay, kung totoo yan, hindi na sana nag-vice president si Sara Duterte. Nanahimik na lang sana siya sa Davao bilang mayor. Dahil yun ang binalak niya, hindi ba nag-file siya ng COC para sa pagka-mayor ng Davao? At parang napakababaw naman nun. Nung ikaw ay tumakbong vice president, mas uunahin mo ang bansa kesa dun sa araw-araw kang uuwi gamit mo ang presidential chopper, apakalaking gastos nun. So, isa daw yun sa naging dahilan kung bakit nagalit si Sara Duterte kay President Bongbong. At weak leader ba yan? Samantalang ang taas ng tingin ng mga world leaders kay President Bongbong Marcos. Kung siya ay weak leader, hindi na sana siya iniimbitahan ng iba't ibang world leader sa kanilang bansa. Kaya para kay Sara Duterte, yung kahinaan mo as a vice president, huwag mong ibato kay President Bongbong Marcos. Kung ikaw bilang vice president ay isang strong leader, bakit hindi mo harapin yung iyong impeachment trial? Bakit hindi mo harapin yung mga obligasyon mo? Imbis na gumagala ka abroad at doon ka salita ng salita sa ating mga kababayan, bakit hindi ka manatili dito, tumulong ka sa pagresolba ng mga problema sa ating bansa? But as it is, kayang-kaya ni President Bongbong Marcos patakbuhin ang bansa kahit na wala siyang vice president. Sa bagay, hindi naman natin nararamdaman kung meron nga tayong vice president. Ipakita mo sa mga supporters mo lalo na ikaw ay strong leader, na ikaw dapat ang mamuno sa ating bansa. Ipakita mo sa kanila na si President Bongbong Marcos ay isang weak leader. At isa sa paraan para mapatunayan mo na hindi ka weak na vice president, umarap ka sa accountability at transparency. Ipagtanggol mo ang sarili mo sa impeachment trial. Ipakita mo sa aming lahat na nagkamali kami, na wala ka palang bahid ng kasalanan dito sa lahat ng ibinibintang sa iyo sa iyong impeachment trial. Kapag yan ang nagawa mo, maniniwala ako sa iyo that President Bongbong Marcos is a weak leader. Ipakita mong ikaw ay malakas na kumpara sa iyo, si President Bongbong Marcos ay isang napakahinang leader. At kapag nagawa mo yan, babaw ako sa iyo. Pero until such time na maipakita mo sa amin na mas karapat-dapat kang mamuno sa ating bansa. Tulad ng sinasabi ni Harry Roque, na hindi talaga kaya ni Marcos Jr. na mamuno dahil siya ay palpak at adik. Si Inday Sara Duterte ang binigyan ng mandato na magpatuloy. Kawawa naman tong si Harry Roque, no? Walang katapusan adik. Napahiya ka nga nung naglabas ka ng fake pulburon video Tapos hanggang ngayon, sasabihin mong adik si Bongbong Marcos? O sige na, adik si Bongbong Marcos sa pagtatrabaho para mabigyan ng solusyon ang problema ng ating bayan. Adik si President Bongbong Marcos sa kanyang pagsiwalat ng korupsyon sa ating bansa. Adik si President Bongbong Marcos sa pagtulong sa ating mga kababayan. Si Sara Duterte, ano na ba ang nagawa? So sa tingin ninyo, bakit biglang-biglang may pagkambyo
sa pagsasalita ni Sara Duterte para sabihin niyang wala siyang away, wala siyang problema kay President Bongbong Marcos. Ang problema lang niya ay ang pagiging presidente ni Bongbong Marcos dahil siya isang weak leader at nilagay niya ang ating bansa in a chaotic state. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.